Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay nais ko pong muling i-promote ang ating women's shirt. Ano po ang ating uniform hanggang kinkinyum sa atin pong mga kapatid na nagnanais po na mag-avail ay pumunta lang po kayo dito sa ating tanggapan, no, sa NLPUM, o di kaya naman po ay i-contact nyo po ako sa aking Facebook. Ayan. At mga kaibigan, sa mga nagnanais naman po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, para sa hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona. Ano na po ba ang mga reflections nyo sa ating mga nagdaan na topics? Ano, gusto po naming malaman yan, kaya naman i-comment nyo po yan sa ating comment section dito po sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Oh, a merry heart doeth good like a medicine. Ang Biblia napakaklaro na sinabi niya talaga na ang happiness ay gamot. Okay? So ngayon, tingnan natin ulit yung sinabi ni Warren Buffett. Sabi niya, pag nasa hindi ka maayos sa sitwasyon, anong gagawin mo? Sabihin mo, good thing that. Okay, ito na yan ha. Sabihin mo, good thing that. Hindi maayos ang sitwasyon. Sabihin mo, good thing that. Sa Tagalog, ang translation dyan, mabuti na lang na. Okay? Medyo formal naman tayo. Mabuti na lamang na. Okay? At yung medyo shortcut, sabihin mo na mabuti at. Okay? So, mabuti at. Yung mabuti at ano yan, mas maigsi. Okay? So, sitwasyon. Halimbawa, nasunog ang sinaing. O, sasabihin mo, mabuti at, okay, may natira pa. Okay? May natira pa sa sinaing. Yung iba, ilalim lang ang nasunog. Mabuti at hindi nasunog ang ating kitchen. Mabuti at konti na lang ang kanin natin. Magre-reduce tayo. Low carbs na tayo ngayon. Konti na lang ang carbs. Okay? So again, sabi ni Warren Buffett, sabi niya, magsabi ka ng 3 bagay na magbibigay sa'yo ng other resources kahit hindi maganda ang naging sitwasyon. At pag ginawa mo yan, mag-iiba yung lens mo. Okay? Yung lens mo, mag-iiba. Mag-iiba yung paningin mo. At habang nag-iiba ang paningin mo, umaayos ang pag-iisip mo. Alam mo kung ano? Nangyayari ang pagaling sa katawan. Yung DNA mo, hindi na apektuhan. Yung cellular level mo, hindi siya masyadong nagkakaroon ng sobrang galit na mag-spend ng a lot of energy and effort. Yung iyong hormones, nagiging maayos na hormones. At yung healing, maaaring mangyari. Alam mo, pag galit, ang inflammation nangyayari, yung pamamaga. Kung masaya ka, walang ganun. Happiness talaga is medicine. Kaya nga, tingnan mo ha, ang sitwasyon natin ngayon, sinaing lang. Okay, nasunog yung sinaing. So, practicein nyo na. Mabuti at, okay, at least may natira pa, di ba? Mabuti at, magre-reduce tayo, konting carbs na lang. Mabuti at, ay, favorite ko yung amoy ng totong. Okay na yan, di ba? Ngayon, ganito. Kung masama ang ating lens, no? Hindi maayos ang ating lens. Nasunog ang sinaing. Ano sasabihin mo? Bakit kasi sinunog mo yung sinaing?
Oh, yan, tuloy, wala tayong kakainin. 'Di ba, yung katawan mo naka-stress response. Ikaw yung magkakasakit at hindi lang yan, nasasaktan mo yung nagsaing. Okay, ito pa, galit na galit ka, nasunog ang sinaing. Ayan, ano nang kakainin natin? Sayang ang bigas. O yan, kita mo yan? Nagsaing-saing ka ng mali. O, kita mo yan? So yung hormones mo naapektuhan. Magkakasakit ka. Sinaing lang ipagpapalit mo sa maligayang buhay. Ito pa mas matindi. Ang nakalimutan mo ang nagsaing anak mong mahal. Ay naku po, di ikaw nasasaktan din yung anak mo. Kasi pareho na kayo na nasasaktan, nagkakasakitan na kayo dahil lang sa nasunog na sinaing. Ay grabe na yan, pinagpalit mo ang iyong relasyon, pinagpalit mo ang iyong pag-ibig, pinagpalit mo ang iyong training mo sa anak mo sa maling pagsasaing lang. Kaya sabihin mo, anak, ito na ha, tatamain natin yung lens natin. Iaayos natin yung ating paningin sa buhay. Iaayos natin ang ating, mag-shift tayo ng focus. Okay, ito na. Papalitan mo na. Anak, mabuti at nag-try ka. At least nag-try ka. Ngayon, sa susunod, alam mo na ang gagawin mo. Okay, anak, mabuti at, no? Mabuti at kahit papaano, tayo ay tayo unti-unting nagte-training, mabuti at nagsubo ka. Di ba? Ito na, anak, mabuti at, halika, kain na lang tayo sa labas. Doon tayo mag-date. Doon tayo mag-banding. So again, it's always possible na merong resources na pwede mong ipalit sa hindi magandang sitwasyon. Okay, di ba? O sa plancha, nasunog yung damit. Mabuti at nag-try kang magplansya. Damit lang yan maraming damit, di ba? Ang dami nating damit. Mabuti at ang dami-dami pa nating pwedeng isuot. Marami ka pang pwedeng isuot. Mabuti at, okay, itong experience na to will give you a lesson. So again, marami tayong pwedeng i-substitute, no? Na pwedeng gawin. Mabuti at, nasunog Mabuti at, ngayon bumili tayo ng bagong damit sa SM, di ba? So again, meron tayong mga pwedeng resources na kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, tayo ay hindi tayo magpo-focus doon sa maling sitwasyon, yung pangit na sitwasyon, na minsan yung sitwasyon na yan ang magbabagsak sa ating relationship. Alam nyo, ang Biblia meron siyang napakagandang instruction. Okay, sa 1 Thessalonians 5:18, merong napakagandang instruction dyan. Ito na, mas malalim na to. Sabi dito, 1 Thessalonians 5:19, in everything give thanks. Give thanks sa lahat ng panahon. Magpasalamat. Alam mo kung ay salamat sa Panginoon. Ito na ha. Sabi kanina ni Warren Buffett, mabuti at, good thing that. Okay? Ang sabi sa Tagalog, mabuti na lamang na, mabuti at, pero ito siya ha, babaguhin natin, lalaliman pa natin yung ating lens, okay? Lalaliman pa natin yung ating practice. Ito na. In everything, give thanks. Okay, sabi ng Bible. Okay, so in everything, give thanks. Ganito siya ha, ay salamat sa Panginoon at hindi ka nasunog ulit ang sinaing ha. Doon tayo sa nasunog na sinaing. Okay, so, ay salamat sa Panginoon at sinaing lang ang nasunog. Hindi ka nasaktan. Anak mo yung nagsaing di ba? Ay salamat sa Panginoon at tayo'y marami pang bigas. Okay, nakadalawa ka na. Okay, ito pa. Ay salamat sa Panginoon dahil ito ay magiging life lesson mo. Okay, so again, malalim pagkapasalamat sa Panginoon ang ibibigay natin. At tayo napakapalad kasi binibigyan talaga tayo ng talino ng Panginoon para tayo maging grateful, maging parating nagpapasalamat. Sabi naman sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sa Tagalog, napakaganda. Sabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. So, ibig sabihin po nito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sinaing, okay, nasunog ang sinaing. Mabuti na lang, napakabuti ng Panginoon sa atin. At least, okay,
itong sinaing na 'to hindi naman sinasadya, no? Ay, sino bang gustong makasunog ng sinaing? 'Di ba? Wala namang gusto talaga. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon kasi meron tayong ipambibili ng panibagong bigas. Napakabuti ng Panginoon kasi meron pa tayong isang sakong bigas, okay? Napakabuti ng Panginoon kasi siya ay nagpapatawad. Ay, sorry Lord, nasunog ko ang sinaing. At napakabuti ng Panginoon, siya ay nagbibigay sa atin ng magandang pang-unawa. Okay? So again, ito magbibigay sa atin ng mga bagong kaalaman at ito ay magbibigay sa atin ng dugtong na kaligayahan. Alam niyo ba po, ang test, ang isa sa mga test, okay? Ang isa sa mga magbibigay sa inyo ng sign. Kung iyong iniirog, minamahal ang iyong pamilya, asawa, anak, magulang, pag ikaw ay magaling magpasalamat. Okay? So sabi nga, yung lack of gratitude, minsan magbibigay yan ng serious symptoms. Okay? Serious hindi ka na nagpapasalamat, lack of gratitude, pagpapasalamat, hindi ka na nagpapasalamat, nagbibigay ng serious symptoms na ang iyong relationship ay masisira. Okay? So sabi nga ng mga psychologist, ito yung symptom of disconnection. Okay? Disconnection na siya, hindi ka nagpapasalamat. Binuksan ka ng pintuan ng asawa mo o ng kotse. Walang thank you kasi akala mo normal na dapat buksan ka lang. Okay? Ito ay maaaring mag-lead o sa atin, magdulot ng ikamamatay ng ating pag-ibig ng ating relationship. Halimbawa, pinag-ayos ka ng something ng anak mo o kaya ng asawa mo, hindi ka man lang magpasalamat kasi akala mo, fine, okay, job niya yan, okay, responsibility niya yan. Pero hindi. In all things, sabi nga ng Biblia, in everything, give thanks, okay? So, ito syempre sa Panginoon tayo nag-give thanks, pero i-practice natin sa mga taong nakapaligid sa atin, okay? So, ang mga pagpapasalamat na yan magdadagdag ng emotional healing sa atin. Sabi nga, pagka nagpapasalamat ka, yung focus mo hindi na doon sa negative, kundi doon sa pagpapasalamat. Kaya nga ang sabi na, yung gratitude, yung thankfulness, this is an antidote to your negative emotions. Kaya, kung negative emotions yan, ay teka muna, baka nakakalimutan mong magpasalamat. Okay? So magpapasalamat kayo sa lahat ng bagay, maliit man o malaki man, tayong lahat ay magpapasalamat dahil sabi nga, all things work together. Okay? Mga nangyayari na yan, nagdudugtong-dugtong yan na sabi, all things work together for those who love God, no? So, ibig sabihin yan, ito ay hindi tayo hahaya, no? Na hindi natin pababayaan na makakaligtaan natin ang pagpapasalamat. Okay? Hindi tayo magpapatrap, no? Dito sa mga bagay na kaya naman Okay? At pag ito ay gagawin mo araw-araw, pagpapasalamat. Ngayon, magpasalamat ka. Bukas, magpasalamat ka. Susunod na araw, gawin mo ulit. Sa susunod na araw, gawin at gawin at gawin at gawin. Nag-neural pathway, nagdudugtong ang mga neurons nyo. Uy, magiging habit na to kasi nagko-connect until finally, habits make life easier. Magiging madali na sa'yo na magpasalamat. Yung taos sa puso, okay? Taos sa pusong pagpapasalamat. Inabutan ka ng tubig, salamat, no? Naglinis yung anak mo, salamat. Naghugas ng plato, salamat. Okay? Kaya everything give thanks, no? Minsan hindi maayos, salamat pa rin sa Panginoon at ligtas. Walang nangyaring hindi mabuti. Minsan, may party gathering, okay, family reunion kaya o kaya family togetherness yung ginawa mo, nahuli yung anak mo. Late na dumating. Sasabihin, bakit ka late? No? Papalitan mo yung lens mo, ganito na lang sasabihin, mabuti at safe kang nakarating. Mabuti at meron pa tayong chance na magsama-sama. At mabuti at naalala mo kami. Okay? So again, nag-iiba-iba yung lens natin. So sana practicein natin araw-araw yung mga salitang mabuti at
even in hard situation, even in difficult situation. Kahit hindi maayos, basta ayusin natin ang ating pananaw, ang ating pagtingin. At pag yan ginawa natin, ay nako, tunay na kayo ay liligaya. Okay, so again, sabi nga ng mga psychologists, sabi nila, yung powerful gratitude, no? Yan ay talagang powerful din na magkakaroon kayo ng tamang glue. Okay? Glue yan that will sustain the bond, no? Yung glue yan na kailangan natin na itong glue na to ay magbibigay sa atin ng tamang relationship. Okay? So again, while love forms the attachment bond, yung gratitude acts as biological and emotional glue that sustains it. Okay? So experiencing gratitude releases love hormone. Okay, yung love hormone natin na yan, mararanasan natin yan. At ito ay magbibigay sa atin ng ibang pakiramdam, no? Yung lumiligaya ka, sumasaya ka, yan yung oxytocin na pagka ikaw ay nagmamahal, nagpapasalamat, okay? Nagpapasalamat, nagmamahal, yan ay magbibigay sa atin ng emotional safety, no? Na magkakaroon ng maglilid sa atin ng tamang relationship. So I hope and pray na itong mga napag-usapan natin, paulit-ulit nating gawin, paulit-ulit nating tandaan, at paulit-ulit nating i-share sa ating mga mahal sa buhay. At pag tayo'y nagbabago, alam nyo, tayo sumasaya, yung mga nakapaligid sa atin ay sasaya din. So God bless you and have a blessed day. Maraming salamat, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin this morning. And I hope ito po yung nagsilbing lesson sa ating lahat, na-inspire tayo na maging healthy para naman tayo po ay maging mas maligaya sa ating mga buhay. At kung kayo po ay may mga reflection dyan, ay i-comment nyo nga po yan sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. O kung meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating email ay maaari nyo po yung ipadala sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Bagay di masukat ang lawak ng aking sala at karumihan ay nilinis mo't pinatawad. Di ako mapapahama, O Diyos, ang biyaya mo'y dakila, sapat sa buhay ko lagi. Akong namamanga sa iyong dakilang biyaya, tunay dakilang biyaya. Pagligtas ng kaluluwa
ikaw ang nagalay ng iyong buhay para sa akin. Ano ang akin maibabalik, kundi ang lahat ng nasa akin, paborit walhati dadalhin. O Diyos, ang biyaya mo'y dakila, sapat sa buhay ko lagi. Akong namamangha sa iyong dakilang biyaya. Tunay, dakilang biyaya, kay lalim, kay lawak, kay tibay, kay tayog, kay lalim, kay lawak, kay tibay, kay tayog, kay saan mang bagay sa mundo. Ang biyaya mo'y dakila, sapat sa buhay ko lagi. Akong namamangha sa iyong dakilang biyaya. Tunay, dakilang Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay may kinalaman kay Joseph and Jeopardy. Mga kaibigan, ang buhay po ni Jose o ni Joseph ay hindi naging madali. Minahal siya ng kanyang ama, ngunit kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Ipinagbili siya bilang alipin, dinala sa banyagang lupain, tinukso ng gumawa ng kasalanan, maling inakusahan at ikinulong kahit wala siyang kasalanan. Imagine that, mga kaibigan. Sa bawat yugto po, tila nasa jeopardy o panganib ang kanyang kinabukasan. Ngunit may isang katotohanang paulit-ulit na kinikwento o sa kwento ni Jose. The Lord was with Joseph. Hindi pinangako ng Diyos ang kanyang mga anak ay hindi makakaranas ng panganib. Ngunit ipinapakita ng buhay ni Jose na maaaring mawala sa atin ng maraming bagay nang hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Kaya naman po sa pagtalakay nitong ating paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis. Marami tayong kapupulutang aral sa mga karanasan ng mga lingkod ng Diyos, yung mga naging banal. Meron tayong kapupulutang aral. At ngayon ang ating bigyan ng pansin, Joseph in Jeopardy. Si Jose ay nagkaroon ng panganib. Kaibigan, nakaranas ka na ba ng ikaw ay nasa panganib
o kaya ay nakaranas ka ng masakit na karanasan. Pagkatapos ngayon, tinatanong mo sa Panginoon, Lord, why me? Panginoon, bakit ako? Ano kaya ang panukala ng Diyos kung bakit Kanyang pinaparanas ang mga pagsubok, ang mga kahirapan sa ating buhay? Ako'y naniniwala ang Diyos ay meron siyang paraan. Kung nais kang gamitin ng Panginoon, Kanya munang inuubog ang iyong buhay para maging karapat-dapat sa mga bagay na Kanyang pinapagawa. Tingnan natin ngayon ang buhay ni Joseph, isa sa anak ni Jacob na naging Israel. Ang kanyang ina ay si Raquel at ang kanyang mga kapatid kay Jacob ay 11, kasama ron ang kanyang kapatid sa kanyang ina na si Benjamin. Subalit kaibigan, ang pinapakita ng ama kay Joseph, para bagang siya ang paborito, para bagang siya ang kanyang ginagawan ng magagandang mga damit. Kaya ngayon, yung kanyang mga kapatid ay nagseselos sa kanya. Natanim yung puot, yung galit ng kanyang mga kapatid laban sa kanya. At isang araw, ang sabi ngayon ng kanyang ama, Jose, tinan mo nga ang iyong mga kapatid. At noong ngayong pumunta siya sa kanyang mga kapatid upang tinan ang kanilang kalagayan at siya ay may dalang pagkain para sa kanyang mga kapatid. Ang nakita ng kanyang mga kapatid ay hindi isang kapatid, kundi isang kaaway na kanilang kinapupuotan. Nanupat ang kanyang mga kapatid ay ganyan na lamang ang kapuotan sa kanya. Kaya nga, gusto siyang patayin, subalit ang sabi ng isa sa kanilang mga kapatid, anong ating mapapala kung ating papatayin ang ating kapatid? So ngayon, ang kanilang napagkasunduan, ilalagay siya sa isang balon na wala naman tubig. At noong ngayong nakita nila ang mga ngalakal, pinagbili ang kanilang kapatid. At noong pinagbili ang kanilang kapatid, sa halagang 20 pieces of silver, 20 piraso ng pilak. Nanupat siya ay ginawang isang slave o isang alipin. Pagkatapos ngayon, nung siya ay naging isang alipin sa bahay ni Potiphar sapagkat binili siya, siya ay pinagbintangan sa isang kaso na hindi niya ginawa. Nabilanggo siya na wala siyang kasalanan. Minaltrato siya, wala siyang kasalanan. Kaya nga, ang mga nag-aaral sa Biblia, kanilang kinukumpara sa karanasan ng ating Panginoon. Samantalang ang ating Panginoon ay naparito sa lupang ito upang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Narito ang wika ng Biblia sa ngayon sa San Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 12. Ganito ang ating mababasa. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya sa pananampalataya, sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya nga ang wika, napunta sa kanyang sariling bayan, subalit hindi siya tinanggap. At siya'y pinako pa sa krus hanggang sa mamatay. At ang ating Panginoon ay pinagbili siya ng 30 pirasong pilak na katulad din ni Jose. Ang wika nga ng ating Biblia, San Mateo 26:15 ng ganito. At nagsabi, anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Ang nagsasalitang ito, walang iba kundi si Judas. At kanilang pinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak. Pinagbili ang ating Panginoon. Kaya nga, yung larawan ni Jose o Joseph sa Old Testament ay merong kahawig sa karanasan, sa larawan, sa buhay ng ating Panginoon sa kanyang pagkaparito sa lupang ito. 3 bagay ang ating bigyan ng pansin sa karanasan ni Jose o Joseph. Ang una,
the testimony of Joseph. Sa ngayon sa aklat ng Henesis 39, 1 hanggang 6, ganito ang ating mababasa. Noon ay dinala si Jose sa Egipto at binili siya ni Potifar sa mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Si Potifar ay pinuno ni Paraon na kapitan ng bantay at isang taga-Ehipto. Can you imagine, kaibigan o mahal na kapatid? Nung siya ngayon ay isinakay na sa sasakyan ng mga Ismailita, nangangalakal upang siya ipagbili ng isang alipin, para kung nakikita ang kabataang ito ay sumisigaw, nagmamakaawa sa kanyang mga kapatid, subalit ang kanyang mga kapatid ay walang pusong pagmamahal sa kanya, kundi ang puot ang nasa kanilang mga puso. Hanggang sa napalayo na o lumayo na yung sasakyan na yon at hindi na ngayon maninag sapagkat malayo na. Pero para kung nakikita noong siya ay nandoon sa tahanan ni Potifar, unang gabi, gay na lamang ang kanyang kalungkutan at alam niya, hindi niya makikita na ang kanyang mahal na ama. At ang sabi pa ng ating Biblia, kaibigan, kung ating pagpapatuloy, versikulo 2 ng kapitulo 39 ng Henesis, nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. At ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Kaya nga, nakita sa kanya ang larawan ng lingkod ng Diyos. Sapagat ang sabi, ang bawat gawin niya ay pinagpapala siya, kaibigan. Kaya nga, ang testimony tungkol kay Jose o Joseph, ang kanyang master na si Potifar, nakita niya ang Diyos ay sumasa kanya. Marahil bilang isang mataas na tungkulin sa Ehipto, lalo na sa tanggapan ng hari, ay kakaiba itong si Jose. Hindi magaspang ang kanyang kilos. Ang kanyang ngayong pagkasalita ay isang maginoong pananalita ang nasa kanya. Merong kaibaan sa kanyang buhay. Subalit, sa kabila ng ganong kalagayan, malungkot ang kanyang karanasan, pinagbili at pagkatapos ngayon, siya ay hinatulan o yung binigyan siya ng kasalanan na hindi niya ginawa. Subalit, kaibigan, ang Diyos ay sumasa kanya. Iyo bang naranasan, kaibigan, ng mapapait na karanasan? Subalit, nakikita mo sa iyong pamumuhay ang patnubay ng Diyos sa iyo. Nakikita ba sa iyo na bilang anak ng Diyos, kakaiba ang iyong pamumuhay? Nanupat ang kanyang paglilingkod ay isang uri ng paglilingkod na hindi binabantayan. May mga nagtatrabaho, kaya nagtatrabaho sapagkat binabantayan. Ano kaya kung walang nakakita sa kanya maliban ng Diyos? Ano kaya ang kanyang gagawin? Kaibigan, ang lalaking ito, merong katapatan, merong kasipagan na gumagawa sa gawain na ipinagkaloob sa kanya. Bago nating basahin yung sa Colosas 3:23, pagpapatuloy natin itong ating binabasa sa Henesis 39:1 hanggang 6. Ating nang tingnan ngayon ang versikulo 3. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya, at ang lahat na ginagawa ni Jose ay umuunlad. Take note, kaibigan, umuunlad sa kanyang kamay. Marahil bawat hawakan niya o kaya nagtatanim siya, bawat itanim niya ay mataba ang tubo ng isang punong kahoy at pagkatapos pagkanamungan, napakaganda ang kanyang pamumunga. At masabi sa 4, kaya't nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niyang kanyang katulong. Ipinamahala niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari at inilagay sa kanyang pangangasiwa. Nanupat ngayon, nakasumpong ngayon, nakita ni Potifar na ang lalaking ito na si Jose ay maganda ang kanyang ugali. Kaya nga, siya ay pinagkatiwalaan. At ang sabi pa sa 5, mula ng panahon na si Jose ay pamahalain
sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari. Pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari sa bahay at sa parang. 6. Kaya't ipinamahala niya ang lahat niyang pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. Kaya kaibigan, dahilan sa nakita sa kanya yung katapatan, yung likas na Maginoo, yung likas na makadiyos, kaibigan, pinamahala ni Potiphar ang kanyang mga ari-arian. Ang tanong, kaibigan, bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, pwede ba tayong pagkatiwalaan? Nanapat ni isang kusing hindi tayo kukupit sa pera ng ating pinaglilingkuran. Nanapat sa ating ngayong paglilingkod, tapat tayong maglingkod kahit na hindi nakikita. Merong binabanggit sa Colosas 3:23 ang ganito: anuman ang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ano man ang iyong ginagawa, maging ikaw ay isang laborer, maging ikaw ay namamahala sa isang kumpanya, o kaya naman ikaw ay isang karpintero, isang mason, o ano man ang iyong trabaho, kaibigan, nakikita ba sa atin ang katapatan? Kahit na tayo hindi binabantayan, yung 8 oras sa ating pagtatrabaho ay ating gagawin ang lubos na ating makakaya upang ngayon maluwalhati ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi lang ang tao na ating pinaglilingkuran, higit sa lahat ang Diyos ang ating ngayong tapat na pinaglilingkuran. Kaya nga, kaibigan, pinagpala ang tahanan ni Potiphar dahilan kay Joseph. Ang sabi nga ng ating Biblia sa versikulo 5 at 6, ating bigyan ng muli ng pansin ito, mula ng panahon na si Jose ay mapahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto at pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari sa bahay at sa parang. Kaya't ipinamahala niya ang lahat niyang pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose ay matipuno, makisig na lalaki. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, the temptation of Joseph. Yung una, the testimony of Joseph. Ang pangalawa, the temptation of Joseph. Yung tukso na napaharap si Jose. Nanupat ang kanyang master, yung kanyang asawa, sapagkat matipuno, pogi, marahil, o sabihin natin, hindi lang pogi, kundi ang sabi nga ng Biblia, matipuno siya, kaya ngayon natipuan siya. At kapag walang tao ngayon, tinutukso si Joseph. Anong sabi ng ating Biblia? Sa 39 ng Genesis 7 hanggang 12, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tinitigan ni Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Para bagang yung kasabihan natin sa ating bansa, lumalapit na yung palay sa manok. Hindi mo ba tutukayin yung palay? Kaya ang sabi sa kanya itong tukso, sipingan mo ako. Subalit siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tingnan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay, at lahat ng kanyang pag-aari ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito, walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kaibigan, sinasabi nila na
ang 10 utos ay ibinigay lamang sa panahon ng bansang Israel kay Moses sa bundok ng Sinai. Pero kung walang utos na wag kang mangangalo niya, bakit alam ni Jose na kung siya'y mapatukso o sisipingan ang asawa ni Potiphar, bakit alam niyang ito ay kasalanan? Kaya nga, kung walang kautusan, walang pagsalansang. At kung walang kasalanan, edi tayo banal. Pero the very fact na merong mga taong makasalanan sapagkat merong pinagkasalanan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, kahit nakikiusap siya kay Jose, araw-araw ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. 11. Subalit isang araw, nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sino mang tao sa bahay, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot at sinabi, sipingan mo ako. Subalit naiiwan si Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas sa bahay. Kaibigan, napakatinding pagsubok itong karanasan ni Jose. Sapagkat ang tuksong lumalapit sa kanya, kaibigan, hindi pangkaraniwan. Siya isang lalaki at narito ang isang babae na lumalapit sa iyo at sinasabing, sipingan mo ko. Kaibigan, ang tukso ay dumarating sa atin, unexpected. Hindi nating naasahan kailan ngayon ang tukso ay lalapit sa atin. Si Satanas ay lalapit sa atin upang tuksuin tayo, kaibigan, sa panahon na tayo marahil ay mahina. Katulad noong ang ating Panginoon ay nagkaroon siya ng karanasan na siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. At ang isang taong gutom, ang good news sa kanya, walang iba kundi ang pagkain. Subalit, kahit anong gawin ang kaaway na tukso sa ating Panginoon, ang sabi nga ng Biblia, He was tempted in all points, and yet hindi siya nagkasala. Kaibigan, dumarating sa atin ang mga tukso. Marahil kung minsan sa isang company, pinamahala sa atin ang mga salapi ng ating employer. Wala naman nakakita. Marahil hindi alam ng ating employer ang bilang ng salapi. Kukuha tayo ng konti. Subalit kaibigan, ang isang taong may takot sa Diyos, ang isang taong tapat sa Diyos, ni isang katiting na kasalanan ay hindi niya gagawin. Kaibigan, araw-araw ang sabi, siya ay tinutukso ng asawa ni Potiphar. Subalit, hindi siya napatukso. Ang sabi nga sa ating Biblia, sa versikulo 11 at 12, ganito ang ating mababasa, ang wika ng ating Biblia. Subalit isang araw nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sino mang tao sa bahay. Take note, wala naman nakakita kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, sipingan mo ko. Subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. Kaibigan, merong sinasabi ang 1 Tesalonica 5:22, ganito, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Kung merong bagay na masama, layuan na natin, kaibigan. Huwag nating sabihin, malakas naman ako. Ang kaaway ay nanunukso sa panahon na tayo mahina. Sa panahon na tayo ay sabihin natin, kaibigan, na hindi natin kayang labanan ng tukso maliban ng Diyos ang sumasa atin. Kaya nga, ang tukso ay lumalapit sa atin sa panahon na hindi natin inaakala na ito ay ating magagawa na lumaban sa tukso. Merong ding binabanggit ang ating Biblia, kaibigan, na kapag dumarating ang mga bagay na yan, merong binabanggit ang ating Biblia ng ganito. Sa 1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 13 at 14, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos,
na hindi niya ipahintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Kaya nga, sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos ay ating maiwasan ang tukso. Ang huling bahagi nito ang sabi, the triumph of Joseph. Nung siya ngayon ay naging matagumpay sa pagsubok niya, kaibigan, at sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya, ano sabi? Siya ay pinakawalan sa kanyang pagkabilanggo sapagkat kanyang nabigyan ng lunas o interpretasyon yung panaginip ng hari. Sa ating susunod na pag-aaral, kaibigan, ating pag-aaralan yung panaginip ng hari kung bakit siya ngayon ay pinakawalan sa kanyang pagkabilanggo. Pero ang sabi nga ng ating Biblia sa Genesis 39, ating simulan sa 12, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot sa 13, nang makita niyang naiiwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas ng bahay, ay nagsisigaw siya, ang sabi ng ating Biblia, at sinumbong sa kanyang asawa, kaya naman si Potiphar ay ipinabilanggo ang lingkod ng ating Diyos. Ating pagpapatuloy ang pag-aaral nito sa buhay ni Jose, kinabukasan sa ating pag-aaral. For the meantime, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa halimbawa na inyong pinagkalob sa amin sa buhay ni Jose. Bagamat siya ay nagkaroon ng kahirapan sa kanyang buhay, subalit walang puot, walang galit sa kanyang mga kapatid. Nabilanggo siya na walang kasalanan. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay sumasa kanya. Dakilang Diyos kung papaano pinagpala ang inyong lingkod na si Jose, pagpalain nawa po ang bawat sa amin. Anumang mga pagsubok sa aming mga buhay, kami ay maging matapat. Maranasan namin ang tagumpay sapagkat ang aming Diyos ang sumasa amin. Pagpalain po ang aking kaibigan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga kaibigan na nakikinig po sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM. Mga kaibigan, ang buhay po ni Jose ay parang sunod-sunod na panganib. Hukay, pagkaalipin, tukso, maling akusasyon, bilangguan, pagkalimot. Ngunit sa likod po ng lahat ng ito ay may paulit-ulit na katotohanan. The Lord was with Joseph. Hindi nailigtas si Jose mula sa bawat problema bago ito dumating. Sa halip, sinamahan siya ng Diyos sa bawat problema at ginamit ang mga ito upang ihanda siya sa kanyang layunin. Kaya kapag nasa jeopardy tayo panganib sa ating trabaho, pangalan, relasyon, plano o kinabukasan, alalahanin po natin si Joseph. Maaaring hindi natin kontrolado ang ating kalagayan, ngunit maaari nating pangalagaan ang ating pananampalataya at karakter. At kapag kasama po natin ang Diyos, ang hukay ay hindi katapusan. Ang bilangguan ay hindi katapusan. At ang paghihintay ay hindi katapusan. May ginagawa pa po ang Diyos sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman ay magpa-Bible study, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777.
0968-853-6777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas same time, same station dito lamang sa AWR 89.1 FM. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.